Ayun, yung dugo ng Panginoong Hesus ang ipinantubo sa iglesia. Kaya yung dugo, sagrado yon, kapatid. Kung ako papakainin mo, ayoko. Kasi sagrado nga yun eh. Ang dugo, larawan ng isang bagay na sagrado, sacred. Bakit binawal ang pagkain ng dugo? Sa Biblia, ang dugo ay isang bagay na sagrado. Ang buhay ng tao at ng hayop nasa dugo. Yang dugo, simboliko yan ng buhay. Sagrado yan. Basahin natin ang 17:11 ng Levitico. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Pinangsalita ng Diyos, ang buhay ng laman ay nasa dugo. Ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong kaluluwa. Yung dugo, pantubos. Basahin natin ang 9:22. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ayan, ang dugo nagagamit sa paglilinis at sa pagpapatawad ng kasalanan. Kaya nga si Kristo nagbuhos ng dugo sa bundok ng Kalbaryo. 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayun, yung dugo ng Panginoong Hesus ang ipinantubo sa iglesia. Kaya yung dugo, sagrado yon, kapatid. Kung ako papakainin mo, ayoko. Kasi sagrado nga yun eh. Ang dugo, larawan ng isang bagay na sagrado, sacred. Nakakatubos ng kaluluwa sa panahong Israel. Kaya yung mga dugo ng mga hayop, inilalagay nila sa dambana, tapos pantubos yun at pantubos sa kanilang kasalanan. Sa panahon naman ng Kristiyano, ang Kristo naman nagbubo ng dugo para tubusin ang kasalanan ng mga tao. Kaya yun isang bagay na sagrado. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid.